everyone. So tonight I'd like to share the interview that I had with one of the adults here in our community. He served in our community for more than 20 years, most specifically in our parish. So he had been the president of our parish pastoral council, and as well the life experiences that he had along the way as he made those successful stories more remarkable and memorable to him and to his family. So let's go ahead and listen to the interview that I had. So, magandang gabi. So, ito yung isa sa mga kakilala ko sa community. So, naghanda ako ng 5 questions for me to get the experiences na napagdaanan niya sa buhay, paano siya nakakope up, and what are the other messages na pwede niyang i-relay sa mga katulad natin na mga kabataan sa ngayon. So, siya si Sir Albert Benavides, and andito na siya sa community more than 40 years. Sobra ka naman. Ay, more than 40 years. More than 40. Yun. So, sa community ba sa lugar na to? Dito. 51 years to be exact. 51 years. So, 51 years here in our barangay. So, matagal na rin siya rito. Isa siya sa mga, kumbaga, active sa community, most especially sa aming simbahan o sa aming parokya. Dati siyang president ng mismong parish namin, and still up until now na nagsaserve pa rin siya. So ngayon, may ilang bagay lang akong itatanong sa buhay mo, sa mga naging karanasan mo, saka kung ano yung masishare mo sa mga estudyanteng tulad ko, sa mga kabataan ngayon, maging sa mga anak mo. So, una kong tanong is, kung magbabalik tanaw ka sa buhay mo, ano yung mga pinakamahalagang natuklasan mo o mga pananaw na nakuha mo sa mga karanasan mo? Naman ako ng tanong mo. Siyempre, para mas malaman ko kung ano yung nangyari sa experiences mo. So, ano yung mga magaganda at mahalagang pananaw na nakuha mo throughout of the years ng mga experiences mo across the youth community, sa trabaho, sa sarili, maging sa pamilya? Siguro personally, yun yung time na pinakarala sa akin ng nanay ko, si Lord. So malaking impact sa buhay ko yun, na naging drive o naging basic foundation ko yung mga turo at aral ng Panginoon sa isang simbahang Katoliko. So on a basis of a Christian born again of other sect, but being a Roman Catholic, pero hindi yung Katolikong sarado o dekantado, but mostly more on the free will of being a Catholic in terms of service and prayer. So dun sa binigay sa yung pagmumulat ng iyong ina or ng mother mo to enter yung simbahan, yung pagmumulat niya na napakahalaga ng kayang magawa or nagawa sa iyo ng simbahan. Bigay ka nga ng isang halimbawa na or isang karanasan mo sa buhay na masasabi mong okay, na touch ako nitong bagay na to dahil sa pagsaserve ko sa simbahan. Isang bagay siguro, we focus on the behavior or character, whatever you seek from God as to mas maging maayos at kaya-aya yung pagkatao mo. Kasi in terms of my youthfulness, nung kabataan ko, youthfulness talaga, no? Nung kabataan ko, a person na wala akong patience. I'm not a humble person. Since, di ko namig ko na si Lord, pero ano pa rin yung struggle ko, patience and pagiging
mabilis minit ang ulo, magalitin. So yun yung So yun yung struggle ko kasi yung tipong pag lumapit ka sa Lord, sabi mo, Lord, I want to experience humility, I want to be humble, I want to have this patience na bakit yung iba makasama ko sa parokya, alam mo, pagkakataon sila kasi inside the house, iba yung kanilang way of life. So pag tinignan mo isang tao sa simbahan, kung hindi mo siya kilala personally, isipin mo, this is the way of life sa simbahan. So kung uwi ng bahay, ganun din. Pero on my part, iba. I'm trying to be patient and humble sa parish. Pero pag uwi sa bahay, during my times na bata pa ako, kabataan ko, nag-aaral ako, nag-college, nag-asawa, nag-pamilya, struggle ko pa rin yun. So magandang karanasan din yung napulot mo. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, base dun sa mga nagawa mo sa buhay mo, sa naging karanasan mo sa simbahan, meron ka bang isang pagsisisi na naranasan mo, na pinagsisisihan, at ano ba yung natutunan mo sa pinagsisihan mong bagay na yun? Pinagsisihan? Lalim din. Pero marami kung pagsisisihan. Siguro yung pakikitungo ko sa nanay ko ng times na lahat parang dating sa akin ako lahat ng may mali. Kasi all of my brothers, my sister, they are able to provide financially. But for my part, ako kasi yung tipo na panganay pero hindi nagkaroon ng maayos sa trabaho. Pero paano mo nabago yung priorities mo, yung halaga mo sa sarili mo sa paglipas ng panahon? Ang tagal siguro bago nagkaroon ng alam mo yung makita mo priority mo. Nakikita ko naman priority ko, pamilya, magulang ko. Pero mas nagkaroon kasi ako ng malalim na alam mo yun na pagsama sa parokya na halos yung buong buhay mo. For the past years, 20 years nasa parokya ka. Pero pag uwi ng bahay mo, ginawa mo lang rest house yung bahay mo. Pahingahan na lang kasi the following day, uwi ka gabi, pagkahapon, magpapahinga ka lang. Siguro, in time din, kasi dumating din sa point na nawalan ako ng trabaho. Nag-sideline, nag-busy sa bahay, hindi rin nag-click. Siguro, in time, kung saan darating yung opportunity para mabigay po yung proseso ng pangangailangan mo, bibigay naman siguro yun. Kasi nung time na yun, dumating sa akin yung nagkaroon ako ng stable na trabaho. But then, nung nagtrabaho ako, naiwan ng parokya. Sabi nga nila, kapag may papasukin kang bago, may magsasacrifice talaga. Yes, pero yun nga, marami rin na nagtanong sa parokya kasi nung time na very active nga ako, di ba? Sabi rin ako, wala lang si brother ko, si kuya ko. Dapat hindi niya iniwan yung parokya. Kasi, pero marami akong kaibigan nagsasabi, it's about time. Kasi na-focus sa parokya, pero yung pamilya mo, napabayaan. So ngayon, ang masasabi mo na ang tinuturing mong pinakamahalaga sa buhay mo as of this time, most especially na wala na yung mother mo recently, ito, yung pamilya mo na ba at sarili mo yung nagiging focus mo at saka center ng buhay mo? Ay, sa ngayon, yes naman. Alam naman ng mga anak ko yan, ang asawa ko, na everything I do is for the family. Okay, that's very good. Pero ngayon, ang huling tanong ko na lang, sa mga kabataan. Huli na yan, sabi mo 5. Pang-5 na to. So sa huling tanong ko, sa mga nakikita mong kabataan, maging sa mga anak mo or sa mga estudyanteng nakikita mo, aning sa tingin mong payo na maaari mong ibigay sa kanila tungkol sa pag-abot or pag-reach ng pangarap nila, paghahanap ng kaligayahan, at yung pamumuhay na magkaroon ng buong kahulugan batay dun sa gusto nilang mangyari in a better future? Ngayon kasi iba na yung panahon ng Gen Z ng generation before at ngayon. Noon, palo pa lang, tingin pa lang, sunod ka na Kahit sa pagkain, hindi kayo sabay kumakain Ngayon, kumakain ka pero ang priority mo, cellphone. No? Honestly, ang mga anak ko ngayon,
hindi sila nakatapos sa pag-aaral kasi nga dahil sa pandemic, hindi ko nagawang sustain yung kanilang financially for their support sa pag-aaral. So, nagkaroon pa sila ng mga trabaho naman. Yung isa meron ngayon yung stable job. Pero yun na nga, sabi ko nga sa sarili ko kanina, sabi ko sa iyo, darating yung time na siguro sila naman yung babawi. So yun yung masasabi natin na magandang magiging payo mo or magiging pangaral dun sa mga kabataan. Oo, basta ang mahalaga kasi ngayon, yung mga magulang na tinatrato yung mga anak na parang walang silbi, walang kwenta. Bigyan lang ng opportunity na kahit ganyan yung mga yan, sigaw-sigawan mo. Pero deep inside dapat ipakita mo mahal mo sila eh. Na anytime, may lakad kayo, sama mo, gagala sila, bigyan mo pera pang gala. Pero ba, tapos isang bagay na natutunan ko sa parokya na applicable sa buhay ko personal, na kapag yung time dumating na hindi ko na kaya, ay ko, Lord, ikaw kumawak sa akin. Tama. Diba? Kahit sino naman, kahit sinong individual, magkaroon man ng sariling pamilya or isang ina lang na may mga anak na mamuhay na walang asawa, ganun lagi yung iniisip nila na Lord, ikaw nang bahala, ikaw na yung nandiyan, give or lead the way in the path. Kasi magandang sistema ng buhay o pagkakaroon na mabuti at maayos sa buhay, syempre nandiyan si Lord. Isang bagay na hindi pwede mawala sa buhay mo yun. Mababago yung buhay mo, magiging hipokrito, mayabang, may pera ka na. Pero once you have God in you, iba yung magiging way of life ko pa rin eh. Kahit alam mo may mali kang dinadaanan, you always come back to the right way. Well, so, sa mga kabataan ngayon, make sure na yung cellphone, yung social life, medyo at times itabi. Kasi kapag ang cellphone hawak mo during eating, during anything na ginagawa mo, basta cellphone mo nasa tabi mo, hawak mo, your priority is your cellphone, not what is you're doing with your family or with your peers. Kahit sa pagtulog, sino makatabi mo? Cellphone. Kumakain ka, sino katabi mo? Cellphone. Diba, kumakain ka, nanonood ka ng Netflix, nanonood ka ng TikTok or Instagram or Facebook. So, malaking bagay ang buhay ngayon para sa buhay natin, buhay namin. So, maganda lang na ang respeto sa bawat isa, either ikaw yung magulang, ikaw yung bata, respeto with each other. At saka, give a chance to make other people happy. Tama. Yun siguro yung pinakamaganda na let them enjoy yung karanasan na maging masaya sila. Yes. Na nakaakma sa tama at naaayon kung ano ba yung dapat nilang gawin. Make them happy at the same time. Dapat sila, yung parents niya, gawin nilang masaya din. Totoo. So, yun lang naman yung question ko for me to know yung personal life as well, yung experiences kung paano na-mold at kung ano yung magiging mensahe mo sa mga kabataan. Well, I would like to say thank you sa very short time na binigay mo when it comes into this interview. And maraming salamat and magandang gabi and salamat po. Good evening everyone and Good thank evening. you. Thank you. God bless.